Paano kung sa inyong pagmamaneho ay bigla na lang may nambato o nambasag ng salamin ang inyong sasakyan? Mga alitan sa daan na nauwi sa karahasan, paano maiwasan? Basag ang windshield ng isang kotse matapos itong paluin ng isang lalaki gamit ang bakal ng tubo. Kwento ng driver ng kotse, binabayabay niya ang Quirino Highway nang hindi niya sinasadyang matalsikan ng tubig galing sa kalsada ang isang FB van. Makikita sa dashboard camera ang pagbaba ng dalawang lalaki mula sa FB van. Ang isa sa kanila may dalang pamalo. Sinugod na dalawang lalaki ang driver. Ang isang lalaki hindi nagpatalo, kumuha naman ng tubo. Hindi bumaba ang driver ng kotse dahil sa takot. Galit ang lalaki, hinampas niya ng tubo ang windshield ng kotse. Mabilis na bumalik sa FB van ang dalawang lalaki. Maring sampan ng kasong malicious mischief ang lalaki dahil sa ginawa niyang pagbasag ng windshield ng sasakyan. Ang malicious mischief, ito yung deliberate attempt para sirain ang iyong property. Maaari ding sampahan ng kasong attempted homicide ang lalaki. Sa ating criminal law, hindi mo lang tinitingnan kung ano yung naging resulta ng kanyang aksyon. Mas pinaparusahan ng ating revised penal code ang intent o kung ano yung nasa isip, ano yung nasa saloobin nung gumagawa ng krimen. Kasi maaring ang naging resulta lang ay nabasag yung salamin. Pero ang intensyon niya ay patayin ka talaga. Pwede ng attempted homicide yun na mas mataas ang kaparusahan. Sa takot ng driver, hindi na niya nagawang magsumbong sa mga pulis. Hindi na rin siya nagsampa ng kaso laban sa mga lalaki. Hindi natukoy ng driver ng kotse ang pagkakilanlan ng dalawang lalaki. Mananatiling bukas ang aming programa sakaling nais nilang magbigay ng panig. Sa ibang pagkakataon, nakaparadong mga sakyan ang pinupunteriya ng mga masamang loob. Gaya ng nangyari sa isang kotse na nakaparada sa tapat ng bahay ng may-ari sa Lucena City. Makikita sa CCTV footage ang pagdating ng mga tumatakbong lalaki sabay bato sa windshield ng sasakyan. Basag ang windshield. Tumunog ang alarm ng sasakyan. Kumaripas ang takbo ng mga lalaki. Hindi natukoy ng may-ari ng sasakyan ang pagkakilala ng mga suspect. Mananatiling bukas ang aming programa sakaling nais nilang magbigay ng panig. Sa isang demo, makikita ang kaibahan ng salamin ng sasakyan na mayroong protective tint at wala nito. Sa isang ampas lang gamit ang bato, mabilis na nabasag ang salamin ng sasakyan na walang protective tint. Gamit ang parehong bato, inihampas ito sa salamin na may protective tint. Inabot ng 24 na segundo bago tuluyang nabasag ang salamin. Sapat na itong oras para tumunog ang alarm ng sasakyan. Hindi siya basta-basta nababasag noon. Kahit na tinatamaan siya ng bato o kung anumang bagay nga lumilipad